Kining programaha gihatod kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort. Wala mo na siya mga feel sa ato Pwede na sila mataunan ng tubig. nabawa na nga again at this juncture ay usa ka mabungahon ug mayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab sa ika-26 na edisyon. Terus paspas kayo ng panahon pero ikaduha ni ka edisyon ining tuigang 2026 ini ang kapihan sa Kadangpan Digital Media Forum ug kami ang inyong mga moderator Kadangpan Carlo Dolier. Tumay tama sa Monsignor Junior, nagkaroon din sa Camp Domingo Leonor, sa opisina sa DCQ spokesperson, si Ma'am Police Captain Rizal Caballero. kung si Major Catherine de la Rey. Catherine. Catherine de la Rey. Okay. Taga Piero 11 Yes. spokesperson. Nagkaroon din ang bisita para magpahayag sa ato mga ipangutana kanila kung saan nagagtabo katong yaging tuig kung sa last quarter o kaning karon nga mga bagong nagagitabo o Yes. kung sa man. Yes, unang una mga madam maayong buntag. Yes, may buntag diha kanimo Sir Carlo o Sir Juan o Sir Tomas, may buntag sa inyong panihatanan. Labi na sa mga nagsubaybay aning program sa Kadangpan, may buntag o belated Happy New Year. Yes. Police Captain Caballero, maayong buntag sab. Yes sir, may buntag sir. O sa tanan followers sa programa sa Kadangpan, maayong buntag no. From the Davao City Police Office on behalf sa ato ang Acting City Director, Police Colonel Manan Tarakas Muarit. Belated Happy New Year. O unta, karong tuig guys mabungahon o ang atong giing nga mas maubos pa ang ato ang 8 focus crimes. Yes, okay. So karon before ta mangutana, I would like to acknowledge the presence of Bogs Abasolo kung asa mangutana usad siya kay kauban nato na sa buhat. Una ma'am, unahon sa nato ang security cluster. First, Police Captain Caballero, kumusta naman ang peace and security dito sa ato ang syudad sa Davao? Yes sir, ang Davao City sir no, nagpabilin gihapon nga sa yung linaw ng ato ang syudad. As per statement sa ato ang City Director is mo na iyang concern na paningkamutan as pag-assume niya as the City Director mo na iyang paningkamutan na masustain ang peace and order sa ato ang syudad sa Davao. And nakita nato sir no sa pagpaningkamot sa ato ang City Director hangtod karon sir no nakita nato iyang pagpaningkamot mo nang niubos ang ato ang 8 focus crimes sa ano na compared 2024 compared to 2025 kundikan sa iyang mga inisyatibo nga programa nga gibuhat diri sa Davao City Police Office para sa peace and order sa atong syudad. Kang Police Major Dalaray, kumusta man ang peace and security within the Davao region? O for the whole Davao region, nagpabiling hapsay o malinawon ang tibuok Davao. Of course, dili lang man pud kini kung sa paningkamo sa kapulisan, apil na pud diri ang suporta o kooperasyon sa ubang mga agencies and of course sa community. In fact, sa 2025, i-compare nimo sa 2024, nibaba ang ato ang 8 focus crime by 29.61%. So, ubay yun or 607 incidents. So, ang likuan sa to ang regional director ani kung dili man galing jud ni siya malabwan for this year, at least mapantayan man lang. At dili jud mo ingon na usa ka 8 focus crime kay mao jud natong pangingamutan no ang crime prevention. Kay although taas ang ato ang crime solution and crimes efficiency rate, dili siya ikakumpara nga walay mahitabo gani. So muna padayon ang ato ang mga crime prevention activities sa mga pagpatrolya diya sa mga kadalanan o in fact ang ato ang regional director gatuyok pud siya no sa mga ubang police division offices and city police offices para makita niya sa sitwasyon on the ground. Usa pa ba'y kailangan sa mga tao and of course to strengthen the relationship sa community kay mobisita man po siya sa mga LGUs and then makaboost po siya sa moral sa PNP personnel nga gibisita sila commanding officer. Okay. Una na to ang pangutanan ni Bogs Abasolo. Ma'am, could you please identify unsa ni mga 8 focus crime
nga ato ang gilapid no, para sa ato ang mga sakit pamilya unsa na siya. So kung may kag 8 focus crime, bilang kuba ni siya sa murder, homicide, physical injuries, robbery, theft, rape, and then motorcycle na carnapping and motor vehicle carnapping. Muna siya 8 focus crime. Yung ginabantayan natin. Okay. Vis-a-vis last year, ma'am, unsa tong mga top, so kung pamantaron sa 2026, unsa tong mga nag-una nga mga krimen sa 8 focus crime na imong ipag-mention? So sa 8 focus crime na dimension nako, ang pinaka-dako jud nga gibaba mao ni ang robbery kay akabat siya og 42.61%. So gibaba siya og from 176 na himo na siya og 101. Ang nisunod sa iyaha nga top 2 mo ni siyang sa kaso sa rape. Kaya nibaba siya by 38.71%. Kanya ikatulo ang motor cycle carnapping which is 34.55% ang gibaba niya. Sa tanan ay focus crime ng baba tanan except sa carnapping sa motor vehicle. Pero wala po ni taas ang sa carnapping sa motor vehicle. May pantay lang sila. Sa 2024, upat ka incident. Sa 2025, upat ka incident. The rest sa 8 focus crime nagbaba. Okay. So very good news po siya. That is for the Davao region. That is for the Davao region. Overall na siya sir. Kay Ma'am Tua. So, ma'am, sa Davao City, ma'am, unsa ang mga top 8, nag-mention dyan top 8 nila 8 focus crime dito sa Davao City, ma'am? Yes sir, ang sa Davao City sir, as per record nato sa atong 8 focus crimes from the SIPMA sir, sa atong City Investigation and Detention Management Unit, ang top 3 sir no is theft, rape, and robbery. Kung ingon ko ta, ka ng pinakataas sir, higta sa theft, kay dili mong siya nag-focus lang sa isa ka incident. So na siya ka nang shoplifting, nadaghan ko ka nang na concern na hatag na figure sa ato ang theft nga kaso diri sa ato responsibility, ang kanang pagsulod sa balay, and kaning sa racing and snatching. So part na siya sa theft mo nang siya ang number 1 nga taas sir no sa 8 ka mga focus crimes. But compared to last year, di ba ang ato ang theft ng kaso diri sa ato ang siyudad sa Davao sir no, and number 2 ang kaning sa rape sir, though number 2 siya pero nagbaba siya from 2024 to 2025, so nagbaba ato ang rape cases, and ang number 3 is kaning sa robbery sir. So dili nga daghan kaayo gyud, pero nakita po nato nga nibaba ang robbery cases diri sa atong area responsibility. Pero ang number 1 din nga top priority nato sir for year 2026 sir no, sa nakita sa ato nga city director is kanang pag-focus nato sa kaso sa rape. Munang as early as sir no, pag ato sa city iyan ang i-present sir no na naantay of the neneng na pagabuhaton sir para sa pagprotekta sa mga possible nga mga rape victims sir no. Kay usually sa mga rape cases ko sir, ang ilang mga balay is kanang isa lang gamit sir. Kanang mga on, di na matulog, di tanan, ipon sila sir na wala na natin mga initiative mga pagabuhaton in coordination sa ato ang local government unit nga musuporta po sa mga programa nga gilabig sa ato ang city director sir. And we are hoping na as early as first semester sa 2026 is ato nang mahimo gyud ang ato ang pandemic sa tanan ng mga barangay, especially those areas ginatay ng mga kaisunan ng mga IPs. Okay, ma'am, have we identified itong mga red areas na nag-una din siya diri sa Davao City alone? Unsa may nga mga lugar, no? Yes sir, ang kaning nakita nato sir no, isa ato ang record, dili man kita mag-focus lang diri sa ato ang mga sentro sir no, kay ang kasagaran po sa ina na mga kaso is nasa liblib no, makita natin nato na sa presentation na pinapresent sa ato ang investigator sir no, sa ato ang DCP Brothers. Salamat. Okay. Ang madungag ko, okay lang. Kaya kaganina, akong dimension ng good top 3 nga ni baba, which is number 1 ang robbery, ikaduha ang rape, ikatulo ang motorcycle na carnapping. Pero kung mag-mention pa o top 3 nga taas na 8 focus crime in terms sa number, ang number 1 ang theft. Number 2 ang rape, tapos number 2 ang rape, and then number 3 ang physical injuries. Okay. Kuming kag top 3 based sa number 3. Ang sa theft ni palo mo siya og 604,
ang rate 589 and then ang physical injury 341. Pero nagbabagay ako kasi. Sige. Tomas? Okay, sige. Ako na sa pangutana. Ma'am Delaray, no? Do, yung bagoy lamang kay nahitabo niya itong isa kaadlaw katong sa pag-dispose sa mga firecrackers sa Davao del Norte sa pagpanguna sa Regional Director sa Davao del Norte Provincial Police Office. Abot lang kung nabay nahitabo nga firecracker disposal sa bantang region sa Region 11. Sa ubang mga Provinces sa provinces, wala pa nila monitor nga nag-dispose ang ubang mga provinces. And then, good to siya na sa mga na-confiscate sa Davao Norte, Davao Norte na province. Okay. Okay, to Police Captain Caballero, no? Kung pangutana, ni bagoy lamang last Tuesday, I think ipang pison na katong mga modified mufflers, mga lantaka o katong mga illegal nga siren nga gipamutang sa mga vehicles. Of course, giwitness man po ni Police Colonel Manan Caracas Muarit last Tuesday. Pero kung saan katong katong ingon nato nga mga warning katong sa mga manufacturers na magpataka o pagbaligya sa mga ingon anak nga modified mufflers para ma-install ning mga sakyanan, particularmente sa mga motorsiklo. Yes sir, natay sir, no? Hindi mo last Tuesday. sir, no? Yes, ma'am. Distraction sa mga confiscated mufflers, parang gitawag Bora-bora. And then ang katong lantakas natay total nga 296 sa mga bura-bura and 270 for the lantakas sir nga ato ang ipangpison last Tuesday. And then as per statement nga gihatag sa ato ang City Director sir, no? And instructions sa ato ang mga 19 police stations sa station commanders to identify those manufacturers nga nagahimo og mga bura-bura para matagaan nato ito ng warning, no? First warning, pero kung biglig pa to is naatay action pagabuhaton nga mag-submit ang report to the city para sa revocation sa ilang business permit. So with the coordination sa atong local government unit nga isa po ni silang programa nga maundang ng mga bura-bura sa atong area responsibility, so andang mag-support ang ato ang local government unit sa mga programa sa atong Davao City Police Office. Yes. Police Captain Caballero, although di man na pod ikaw ang leading na mag-authorize na mag-story on behalf sa Traffic Enforcement Unit, but ako nga pangutana with regards sa ingon nato nga human naman ang bagong tuig nga magsaba-saba, no? But although namang gihapon yung mga magpabadlong gihapon kay inigtungang gabiin man good or kadlawon, kusog magpadagan good sa mga nagunang kadalanan, particularmente MacArthur Highway, Diversion Road, nga syempre bantay sa lakay man pod ang mga naniid nga base na ay checkpoint nga na. So kani ang pangutana ng lako with regards katong mga ingon nato nga drug racing nga wa kabantay with not blindsided kumbaga, pero unsay atong advice nato katong mga na nag-iyag motor, ilabi na nga katong bag-o pa lamang palit nga motor unya much worse batan-on pagyud ang ride sa maong mga motorsiklo, ma'am. Yes sir, muna ang gihimo nga sa ato ang City Director sir, no, na mag-ato sila sa mga barangay and siguro 182 barangays na ang ato sa ato ang City Director sir, no, sa pag-compensate or pag-pangayon nato tabang sa mga barangay officials, especially ang ato ang mga implementation sa ato ang City Ordinance sa ato ang Siyudad sa Davao. And part of that, ang problema nato sa mga bura-bura. Yes, na ginahangin nato ang mga ginikanan sa mga batanon sir, no, sa mga giingon ang usually involved aning mga drug races, mga batanon sir, no, and ang uban pa isulay mga lisensya. So kung mga madisgrasya, no, napay mapagan ng mga individuals diha nga naning kamot ng ginabuhi. Mo nahangin nato sa mga ginikanan, especially those parents nga ginaalaw ang mga anak nila nga walay mga driver's license nga mag-drive og motor. Ang ato alam diri is magtinabangayta sa ato ang mga problema sa matag barangay sir, no, kay sa ako ang giingon dili ni kaya sa Davao City Police Office ang kaning nga problema nato tibuok syudad sa Davao sir, no, mo nang nakipag-tabayayong ta, nakipag-meeting ta sa mga barangay officials nga tabangan pud ta and to identify those individuals na naay mga motorcycle nga naay mga bura-bura, no, mo na giingon sa ato nga City Director nga mga ato sa barangay
and mga ibistahan sa mga individuals nga naay mga bura-bura para kami na mismo ang muadto sa mga balay nila as per statement nga gihatag sa ato ang city director. Kasi naiikadugang si Police Major De La Rey, no, when it comes sa ginamention nato katong out of the blue, blindsided nga na ay mahitabo nga disgrasya kumbaga in any area sa Davao region nga di malikayan pod nga na ay mga dili magpatuo, magbuhat o gano, drag racing, dili lamang sa motor, hasta ang mga kotse nga wala diri, wala dito. So bawal mo ginaing ano kay muratag nag-invite ko pa na disgrasya. Yes. No, so sa mga pamilya nakabalo mo na inyong members sa family na involved ana may mayin yung daan na ginabuhi ng tadere para dili ko ta inyong makadisgrasya uban iwasan na lang ang mga activity. And then kung namo information, syempre sabot-sabot pa nga dili mo na inyong nga direksyon. Kung padungog mo nga nagsabot-sabot nga man ay drag racing, inform ng dayon na pinakadoon na police station para katong dito na mga area mapatrolan dayon. Kita nilang pulis nga dili na sila magpadayon. So, magtinabangay lang ta, information lang po ang mo ang kailangan para matuan na mo ang lugar. Ayaw mo hata information nga namin na disgrasya. So, dali lang man kayo may kontakon, kay tulo na lang man ka ng hidayan na imamuan. Yes. So, reminder, mabawal yun na siya kung dili mo gusto masakit yung ulo, dili mo gusto na ma-injured, iwasan na lang natin. Okay. Tomas? Kaya ka ng pag-meeting mo sa mag-drug race, kung sugod pa lang, dapat i-improve na daan. Dili kay nasugod na, disgrasya, Mga namuko. naumod. Ay namungi. Yan ang manawag ng pulis kaya namuko. Machismis dito to sa ubang lugar, i-chismis na po kapin sa mga anak. Kaya kung makita sila ngayon nagpatrolya dito, di naman ginamutako. Update baya sila. Si Sir Garcia po sa PDO, update na, basta yung manawag, yari ng pangunayan. Kaya nag-istorya may anak din. Regarding ang bura-bura, wala masiguro na maligyan na tindahan ng bura-bura. Hindi, yan mo mismo sa motor, i-provide mo na nila, tanggalan mo ba ako, so ugawas ang bura-bura. Wala yung maligyan ng bura-bura nga tambutso, kung diligyan mismo na nakatakot na, i-improvise na nila, mo na nga ngayong bura-bura. So dapat, i-improvise kung sa itong malunggan ng pagpalit nimo sa kumpanya, mauna to. Ang kung ano din na i-improvise, pag makita ito nga, nag-usap ang tingog, dapat mo dito may kinahanglan. Hindi kayo, laton pa nga, magkarira pa sila niya, madungog ang bura-bura, magsaba-saba. Kaya sila, ano na, dalahan mo yung bura-bura nung nagdagan, sa timog lang, wala pa lang sila matayang niwa. Kailan mo kung ang motor nga nagdagan, ang tingog niya, may silencer mo tawag, ano ba silencer tawag. Kaya tanggalo nila kung silencer, mo na buwan na. So dapat kung di ka sa kumpanya, pag-release sa kumpanya, dito sa ipausap. Kaya para maiwasan ang saba. Kaya mo ang saba, para sa mga silinlido, na maginadya nga, padagan mo rin kinsan, ilang ka basta-basta makabadlong ba, yung brad, silingan ra, yung badlungon mo, parang ingaw pa yung sa pulis ka. Nakakapoy ba niya, dulang mo balay. Di ano na lang, pag nainana, sir, tawag na lang ang pulis. Ikaw mo naman ang maglalis, na nabiyan hitabuan na nga, nagdununggabay, no? Gani. Imikan kay sila na ang naglalis pa man nagsilingan. So, may problema yung nana, tawag na lang dito ka na. Total mo ingon lang man may from concerned citizen, dili mo na may kung istorya kung kinsa ang nag-report. So, naikuan, secrecy, Pagod sa akin na. tabuan, withheld ang identity. Nilibihag yun ang identity kanang mga hatagan ng information sa mga sir. Kung ibalik-balik yun ang confidential, dili yung mga identity. Mo lang dili mo report sa mga. Okay. Sige, pangutana po na ako, no? With regards sa karon no, ang kapistahan gyud sa Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills ning syudad sa Davao. And gani, Police Captain Caballero nga naman good ang mga sakop sa kapulisan. And unsay atong pahimang no, katong sa mga deboto nga syempre makigsalmot niining maong kalihukan, ilabi na katong mga wala dito nga buot na no. Basta magbuhat na po do kasamok dito sa shrine. Yes, sir. Ang ato ang Davao City Police Officer, no, Police Station 3, Police Major Oriel, kaganina, sir, no, 3 a.m. nag-start ng ato ang deployment sa mga activity, sir, para sa kapistahan sa ato ang Batang Santo Niño sa may Shrine Hills. And before the activity, sir, no, nanay mo ang ato ang city explosives and kinain to inspect
area sir nga walay mga ginatuguan diha sir no nga maka-cause og kanang kagugot. At then nga to ang City Director Sir Luis Ferdinand Caracas Parik mo hangyo sa tanan sir no nga mga deboto nga mo join sa mga activity nga mo follow lang ta kung sa mga safety protocols nga to ang i-implement during sa pagkandak nato din mga inspection kung na yung mga inspection give no isang bitilhang kaugaling kay para natud na sa seguridad sa tanan nga safe ang tanan diha sugod sa mga area sir no. And kung naamay makita as part sa ato ang best practice dito sa ato nga syudad sa Davao, cultural security, kung may makita magsalita maghatag og report sa ato ang kapulisan nga nasa area or any uniformed person nga makita ninyo para makahatag taw saktong nga action sir no para dili na siya maka-cause pa og kanang pagubot sa mga area. Ang yun lang ginato tanan sir no sa tanang activity importante gid kayo ang kooperasyon sa ato ang community sir sa mga tao nga nariha sa palibot kay para mahuman ang activity nga peaceful ug successful. Okay. Bogs? Ma'am, just a follow-up. Kining pila ka warm bodies ang ato ang gideploy para ma-secure ang Feast of Holy Infant Jesus sa Shrine? Yes sir, sa Davao City Police Office lang sir no, naataya 500 personnel from Davao City Police Office lang sir. Wala kay labot ang other security forces, mga civilian volunteers nga naghatag og seguridad diha sa right now sir. So the level sa Davao City Police Office ang mga ihatag for to conduct inspection, to provide security sa tanan is 500 sir. Ma'am, we are the only Christian nation in Southeast Asia. No? Then, traditionally, nag-celebrate ang mga feast. Santo Niño is one of the patron saints. Nalagan ang ato ang nasod sa Pilipinas. Takip ng syudad sa Davao. Diya pa sa mga fiesta celebration, nabapot din mga warm bodies na ato ang ina-deploy din na or request lang ba para ma-secure ang mga activities sa kapistahan? Yes sir, sa Davao City Police Officer, sa tanan mga activities sir, no, namagitay ginahatag kanina yung mga warm bodies sir nga maghahatag o seguridad diha. Dili lang ang mga naka-uniform at pinadiha ang ato ang mga covered security sir, ang mga intel personnel nato para masiguro gid nato sir no ang kanang activity is walay ma-encounter na problema, and as per instruction sa ato mga city director sir nga siya gani mismo usahay makita nato on the ground para masiguro gid nato ang kalawasan sa tanan. Okay, the same question goes to Imam there is ato ang sa Davao region nagag-fiesta celebration. So unsa man ang atong ginahimo as part of sa to maintain peace and order sa usa ka activity labi na sa kapistahan sila sa tuloy kung di mahalikayan, mahubog, mag-inom, masiguro imbis paglaris. Sa mga activities like kapistahan, dili lang kaning fiesta ni Santo Niño no. Kasagaran din ang barangay mo coordinate man pud sa mga police station. Okay. Na sila yung mga activity na ingon. Ani, dili lang ingon na kanang fiesta. Bisa ka ng mga foundation, nila nga day, anniversary, mo coordinate sila kay para kay gusto man pud nila nga safe and secure activity, mo request kasagaran o kana police personnel, which is nag-provide po dahil. Mo nang ang ginakuan pud nato, nag-coordinate man pud ang mga chief of police sa mga nagdadaiyang barangay, kay buwan ko naman doon sa ang regional director through the provincial directors na kanang good gani ang relationship harong before pa sa activity murabag sa 1 month naka-plaster na daan harong maplano pod ni COP o ni chief of police ang deployment sa tao kay dili naman yung kanang mga barangay ilang haging cater ubay-ubay mga po. So every activity sir nag-provide yung security kay ang kuan medyo nato is crime prevention. Okay. Ang TR11 have how many warm bodies po? Ato ang strength? Sa whole region natas mga 6,000. 6,000. The same question goes to Tuason. Pila ka warm bodies ang nasa DCPO mo? Yes sir, sa DCPO sir na at PNP personnel only sir na at 2,247 DCPO, PNP only. Wala kay labot diha ang pero asa diha nga ng personal yan ang makita nga ito kay Ragyod ang personal sa Davao City Police Office and usahay sa ratio na to sir no, sa PNP isa ka PNP sir ang iyang pagabantay is na ay almost 2,000 na ay more than 2,000 mo nang gikinahanglan na mo ang tabang sir no from the local government unit and isa diha ang paghato nila sa mga police auxiliaries
nga under na karon sa Public Safety SOT Office. Is kay sa bisag sa dahong Davao Region, sir, wala ay PPO o station na makuha ganito ideal na ratio nga 1:500. More than good siya. Okay. Ma'am, salamat naman. Dahil ko sa katong tabang sa local government unit, ngadto sa ato ang person, kamulot ang ato tao. So, naaba ko na-deploy aside from the war bodies na ilang ginapadala, kumusta po ang ilahang ma'am, ang response po nila every time na naay panginahanglan in terms of emergency, disaster o kining mga kuan, kining mga kasabot gani sa matag global na batay. Nirekomendasyon po nato ang city government effort na nagpadala po silang war bodies dito pati mga equipments. Yes sir, ang Davao City Police Officer no, ang mapasalamatan gyud ka naman sa mga suporta nga gihatag sa ato ang local government unit sir. Kay any request sir no sa Davao City Police Office ginahatag gyud nila and gani mabuhay lang natay almost 30 sir no patrol cars nga na-receive ng Davao City Police Officer. And isa diha sir ang ato ang pagpasalamat gyud kanunay and with regard sa pagtabang nila sa ato ang Davao City Police Office sa personnel sa mga panginahanglan nato ug kanang warm body sir no just in case manginahanglan ta naman sila kanunay sir nga mag-assist ato sir sa Davao City Police Office, especially kung may mga pagbaha sir no dili lang man na effort sa Davao City Police Office daghan man ang tabang ana, especially ang ato ang CDR mo kita man nato sir no and good kanang kompleto, so dili kita ma-behind sa tanan sir no, so pasalamat na Davao City Police Office na. Okay. Sige. Pangutana pod nako before kang tumas kay basin nailaing pangutana niya mahuna-hunaan. Pero kani medyo lain tang hisgutanan with regards sa illegal gambling sa Davao City Police Captain Caballero. Okay, para lang klaro ha, kay nakuha og memo. Okay. Although on all seriousness about sa illegal gambling, Yes, sir. although kay namang goy usahay nga magtago kay syempre nay namatikdan pero nay usahay in broad daylight ma-expose raman good kay namang pipila dili man daghan na area nagapataya gihapon og lasto unya usahay man pod nagabaraha man pod matagabi pero usay syempre panawagan na lang nato although namang goy mga lookout nga kunay magsumbong sila itago-tago diha nga itago inyo mga kay para wa na pero unsay atong panawagan pod sa atong mga katawhan. Yes sir, Davao City Police Officer no, pero na-good tayo na ay operation against illegal gambling sir no. Especially kung natin ma-receive ng information sir na reklamo sa mga tao. So kailangan din nato aksyonan sir doon na atay mga ginabuhat ng mga concern operation against those individuals na involved sa illegal gambling. Especially kung natin ma-receive nga pangpalit pagbugas, isugal pa. So nga to alang yun diha sir kung na ay mga individuals nga information nga naisugal ng lugar inform lang ato ang nearest police station sir no kay ato gyud ang aksyonan. And with regards sa ato accomplishments sa ato ang campaign against illegal gambling sir, nagtaas sir no year 2025 ang atong operation. Mo nang hangyo lang gid nato sa tanan kay mahal-mahal ang sir no piyansa. Yes. Kung madakpan ka sa illegal gambling. So 60,000 kaayo sir no if I'm not mistaken sir no 60,000. So madakpan ka, naghanta ka, nagpalasto ka. So yun ana ang piyansa kung makailan ta og kaso. So careful lang kita kanunay kung mag-involve banta sa illegal gambling sir no kay ang ban ingon mga lingaw-lingaw lang kung inabuhi mo sabot man ta ana pero nga illegal na gid ni action pagabuhaton. Okay. Pangutana po nako po this Major De La Rey with regards katong sa namanggoy although man naman good ang bagong tuig I suppose pero syempre mutugaw naman po ng atong mga kaigsunan nga naghinanap ta sa pagkatulog. Ilabi na katong umata pa pero naga VA or katong sa BPO no kay di man nato madikayan pod nga naaman gyud po yung magsaba-saba manghuraw matag bisan unlimited no pero mo lagi na with the entire Davao region no ambot lang kung nabay ka sa ingon ana with regards even wala na tong mga pista within the subdivisions
or within the puroks na naman tayong mga trabaho, inigtungang gabi, kumbaga, kung nabay kaso nga na, Ma'am Delaray. So far, wala man na-filean og case against yung kanyang ana nga kanang sa tungang gabi. Kasi kana video kay man, Yes. ang mga party-party. Ang hinuon, ang katong mga naga-party, nga nagkuan, magsaba-saba, pag duulon man pod nga ano no, murag ka na gabi naman jud, na pamantay trabaho ug maakupan. Yes. Mo palungon nga pud noon nila. So far, ang wala man tay ingon nga na-record na natay na file na kaso ingon ana. So sinabtanay lang sa jud ta namantay rights pero maputol man natong rights kung sugod na pud ang rights sa uban. So ano lang kana ganitong ana magrespetuhay lang ta. Yes, ma'am. So murag pinaka minimum jud ang wala man tay wala kayo kuan dili ang ubang lugar dili man pare sa Davao City nga naay city ordinance no Yes, nga ma'am. maximum lang sa 10 PM. 10 PM. Oo, 10 PM ang ubang mga syudad or municipalities wala may ingon ana. Only Davao City. Pero mura ba kana ganing more common sense na lang siya ba nga beyond 10 PM dili na jud ka ingon na Yes. masaba. Kung padayon maghihapon yung party kanang dili moabot sa inyong hasilingan ang Gan- masaba. Yes. Susi na lang nimo nga ikaw nga nahasol, advice nimo, sir, boss, amo, manager, pwede i-minimize lang ang inyong saba. Saba, Kaya oh. makatulog nami. Oo, tapos kung dili mo tuo sa inyo ha, ayun nyo dito ag away. Oh. Duol mo sa inyong puro leader ba karo, o barangay tanod, magpa-assist mo. Saka pa mo ato sa pulis kay pag nalambog ang pulis lain ang connotation ana. Oh, mura ka lang. Oh, lahi na. So sugod sa inyo ha, kung dili, pero ayaw ko pinaisog diretso nga Correct. mangaway gani kadayon nga magyaw-yaw kay kasagaran sa imong giduol nakainom pud baya na. Oo, man. So Okay. hinahinay lang pag istorya kung dili mo mahangyo o sa maayong istorya. Okay. Doon sa Pagkabuntag, leader. ito kag barangay. Kung buhi pa, ug matapang barangay official, doon ka. Tulog na pagkabuntag. Oo. Pero pag saan eh? Dali lang. Ma'am Delaray, speaking of the ordinance, no, ang Davao City natay liquor ban din up to 2 o'clock lang siya. But in other places in Davao region wala. So how are we going to monitor kining mga lugar, especially so kanang mga nadiya sa Panabo kanang along the Baywalk nila dina sa ilang pantalan na up to 1 up to sawa ang ilang kung din na no pag-order like in Tagum City and other municipalities na wala sila ordinance on curfew or on liquor ban. So nabagyo tayo mga police present na every night sa matag adlaw sukad pa dato nakalagay ng katuigan. Oo, nagpatrolya gihapon ka na service ag wala sila ni kung ano kalang curfew or city ordinance against sa anang pagkuan. Na among gihapon tayo ng Uplan Vacancy ta, mas gina-check na po nato sa mga nag-ilong din mo, tapos na mga dala na mga inagiban. So apil na siya sa mga to ang pagpatrolya. So ang nila habag yung nightly patronagyod sila yung mga ma-confiscate nga Dili- mga Oo, hinuon sa kaluin sa Ginoo mo po no, kung ano po ka ng nagasunod. nagasunod man po. Kabilo man po sila sa ilahang kanang responsibilidad as part sa community. Dili po sila gusto nga magkuan ka na magkalabad ang ulo. And then, pero syempre, bisag yung anak nga wala tayo nadakpan, dili man po ka mo kumpiyansa sa padayon ang atong pangapagpagpagpag. Okay. Sige. Hindi kang mamutala kang Ma'am Caballero. Nagpabilin ba atong auxiliary police karon? Kaya mo lang nadunggan ako na hindi na ito i-eri. Wala daw ang mga auxiliary. Wala recall o unsa. Nato yapon. Ato na iklaro sir ha, naalagyan po ng ato mga police auxiliary, pero gi-transfer na sila sa Public Safety and Security Office under kay Sumagaysay. Kaya before, ando na sila kay Sir Baluan sa CDR mo. CDR. CDR, sorry. Oo, pero nag-ano lang sila 5 days orientation, like seminar sir no, before sila gibalik sa mga station. So naaglang ginapon sila sa station, under sila sa Public Safety and Security Office, nag-assist ginapon sila sa kapulisan nato sa Davao City Police Office. Okay. Kaya nadunggan mo rin, pull out daw sa DCTU ang mga auxiliary. Kaya amot, yung sa seminar ba? Balik pa sila sir. So nabalik na ako 5 days lang. 5 days sila ang seminar. So kung nauna, kung ikuhaan ako, wala na magtabang sa mga kapulisan nato kung Mauman. pull out ang mga
auxiliary kaya Na ako hindi po nagtabang sila, po. sir. Dapat kayo tabang din actually Tabang, ang auxiliary. police auxiliary nato sa Okay. DCPO. Okay, Bogs. In relation sa iyong pangutana, unsa ang mga pagtulunan nato gi-capacity ngadto sa ato ang mga auxiliary police, no? We all know nga force multiplier sila. Yes, sir. Tapos sila tabang sa ato ang mga kapulisan, but have we capacitated them sa unsa nga aspeto, ma'am, sa ilahang pag-perform sa ilang duty? Yes, sir. As per instructions sa ato ang City Director, sir, ng Police Permanent Caracas mo, with regards sa ato ang deployment sa ato ang police auxiliary sa tanang station, kailangan, before sila i-deploy, sir, no, kailangan i-deploy sila o sa ilang mga pagabuhaton. Dili man sila directly or first hand na mga arrest kung na ay mga illegal na makita sa pagkandak nila o kanang roving, sir, na sila mga areas. So, assist lang din sila. Assist lang sila, and then kung na ay mga illegal na makita, so naay ato ang kapulisan, sir. Dili sila pwede nga sila lang sa isang area. So naayod gihapon ang atong presensya sa kapulisan sa Davao City Police Office kung asa man sila ibutang as the sir kanang mo assist sa ato ang kapulisan, especially nga karon, sir, naa gid sila actually area nga diha gid sila magkanda og kanang roving. Had there been bad eggs sa ato ang grupo sa mga police auxiliary nga instead of them being the peacekeepers, murag sila na po dinoon ang mupalit po nag-away kay nadabay mga instances nga mga ingon ani dina sa ato ang community, ma'am? Yes, sir. Ang tanan magid, sir, na naa mag-iusahay nga na ay mulapas gamay. So kailangan natin i-remind. Pareha po na gyapon ko sa ato ang kapulisan, sir, na usahay na ay mo lihis gamay, mo nang i-remind na po nato, and apil na po diha ang ato ang mga police auxiliaries mo nang giingon sa ato ang mga city director before sila i-dispatch na agi-briefing pagabuhaton ng ato ang mga kapulisan kay para ma-remind sila, sir, no, kung asa lang sila kutob and kung sa po ato ang papel diha sa ato ang area, sir, no, nga pagkandakan nato og kanang moving. So dili ta mo lapas kay ato ang giingon, sir, peacekeeper ta, kita na mo maguna-una. So ato gi-remind kanunay nga naata diha para pagbantay na ma-maintain nato ang peace and order sa ato. Davao City Police Office is being adjudged as one of the finest in the country. Have we maintained this, and then paunsa nato ginasiguro nga we are in the top performance sa ato asab nga mga buluhaton diri sa ato ang syudad, ma'am, in performing our task in securing safety and security sa atong dakbayan? Yes, sir. Proud by me, sir, no, one of the safest cities ang ato ang syudad sa Davao in Southeast Asia. Proud na, sir, sa Davao City Police Office kasi we are proud, part of that sir, no, success nga nahimong ta diha as the apita sa top 10. And ang ato ang pagpaningkamot diha sa giingon sa ato ang city director is how to sustain the peace and order. Mo nang daghan og plan ang gihimo ang ato ang city director, sir. Mo nang from 2024 compared to 2025. Dako kaayo og ibaba ang ato ang 8 focus crimes. Gumikan na sa iyang mga inisyatibo, sir, no. And aside sa inisyatibo sa Davao City Police Office Headquarters headed by our city director, napod siya mga instruction down to station commanders na maghimo po sila ilahang inisyatibo or mga programa kung unsay mga dapat buhaton sa area nila. Kaya sila man mismo mo ay makadetermine kung unsay kay mga programa nga pagabuhaton pa para muubos ang krimen sa ilang area responsibility. Okay. Murag ni sangko na ta sa akong ulahing pangutana. Wala na kailang pangutana, Tomas? Okay. Ang akong ulahing pangutana, medyo na-curious lang ko, Police Captain Caballero, with regards katong nadungagan na, and I think, napasakana og kaso katong violator sa firecracker ban ordinance. Nganong nadungagan og isa? So, sa ato pa before, ang gi-recorded 5, karon 6. So, unsa ning atong pahimang no raman pod the next time nga na ay mag-challenge na po nga sulay ng buto sa ilahang tagsa-tagsa ka mga dapit with regards kay di man nato matanan-tanan, although dili man lang New Year, simba ko lang kung naay may tabo at any time nga dili unta nga may tabo pag-usab nining maong pagsindi og mga pabutong nga dili dapat diri sa syudad sa Davao. Police Captain Caballero. Chinese New Year. Yes. Yes, sir. Ato lang yung i-remind, sir, no, ang ato ang firecracker ban, dili naman siya sa Christmas o Yes. sa pagsugat sa bagong tuig. It's a whole, sir, no,
Whole year din na siya. Ibukoy na siya ang bawal din ang pagboto din sa atong syudad sa Davao, ang atong City Ordinance number 060.02 series of 2002. So, sakto tayo mag-iingon sir no, na atay 5 cases na filed na to sa Office of the City Prosecutor. Mo to siya ang mga caught in the act or in flagrante delicto. Nakita na to sila on the na diha sila naninda, sindi atong paboto dito, so nakpan na to sila. So mo na silang i-file na to through inquest proceedings sir no. And then itong isang adlaw, last Tuesday na atay na file nga isa regular filing identified duha ka violators, na-file na po nato sa kakaso pero duha ka violators under sa police station. Mo nang atong i-remind ang tanan ato ang city director seryoso sa ato ang kampanya sir no nga bawal gyud ang paboto din sa atong sila sa giingon sa ato ang city director, no mercy. So walay settlement. Nagpasalamat ang Davao City Police Office sa tabang sa ato ang local government unit sir no, during the investigation sa mga individuals nga nakita nato sa social media nga nag-violate sa firecracker ban, na ang local government unit nga nag-assist sa Davao City Police Office to identify those individuals nga nag-violate sa ato ang firecracker ban sa ato mga syudad sa Davao. And so maabot nga Chinese New Year, ato i-remind nga bawal gyud no, ini individuals wala tay ginapili sir basta mag-violate sa ato ang firecracker ban sa atong syudad sa Davao. Rest assured nga ang kaso ma-file against those violators. Okay. May gani katong New Year, way saba-saba kay nag-ulan man. Wala ni saba ba? Peaceful year ang pagkatulog kay wala man. Gani. Lagi. Okay. Gani. Pero last na ako din na pangutan na to Police Major Catherine De La Rey. Abot lang kung sa ubang lugar sa Davao Region, although hindi naman kayo heard na yung mga paboto. Pero post New Year na celebration, ano po yung mga masinupakon na magpapaboto in other areas of Davao Region. Sa ubang area sa Davao Region ay mga areas na po nga same sa Davao City. Yes po. Nga nasa City Ordinance na total firecracker ban na po'y katong regulated. Pero after sa New Year, wala na po tayo na monitor nga nagpaboto. Sa pagsugat na po yun ang ilahang Kaluoy sa Diyos, no? Wala gyud no? Davao City pitingawa yun. Yes. Lagi. Okay, so murag ni sangko na ta sa ato ang paghinapos nining ato ang media forum, pero nagistorya naman ta kitang 5, pero isip pagpanapos hatagan nato og pagpanapos na mensahe gikan sa atong tinubdan sa mga balita. Pero syempre, unahon sa nako ang pinakataas na ranggo. Si spokesperson sa Police Regional Office 11, Police Major Catherine De La Rey. Salamat Sir Carlos, Sir Tomas, sa oportunidad na mag-join this sa inyong broadcast. Yes. Para ipakatod po na po kung sa mga accomplishments sa Davao Region. So, ang mensahe sa ato ang Regional Director, si Police Brigadier General Sete, na ginaot pa po sa mga inyong pagsuporta o kooperasyon sa kapulisan sa Davao Region at ang ilang tuig mo hapon ang inyong ihatag sa mga makakarong tiiga para mapabili na ng hapsay o manilaw na nabibuong Davao Region kay peaceful mga dagang mga businesses ang sunod. So, daghan po mga tagaan po na Lambo, kakatuan, na lugar, na ato ang region. So, magtinabingay ta, kay mandili ato ang home, no? Ato ang asa, nagpili ang pamilya, mga friends, relatives. So, lahi na dyan yung magpili ang malinaw. So, magtinabangay kita tanan na maintain na natin. So, daghan kayong salamat o kapiliin. Yeah, okay, belated Happy New Year. Og pagpanapos na mensahe gikan sa atong tinubdan sa Davao City Police Office, way kasaypanan, Police Captain Hazel Rezane Caballero. Yes, Sir Carlo, Sir Tomas, and Sir Bogie. Kayong salamat, Sir, no, sa kanunay na partnership, Sir, no, sa Davao City Police Office o sa tanang media diri sa Davao City. And we are hoping na ang ato ang partnership para sa mahatag nato ang sakto impormasyon nato sa publiko is kanunay, Sir, no, kay mo mambili ato ang way of delivering information to the public kung sa status sa ato ang prison order sa ato ang syudad sa Davao. And unta pod ang partnership sa community o sa ato ang kapulisan is kanunay
And i-remind nato nga peace and order is a shared responsibility, dili lang ato ang kapulisan and other informed personnel. So ato ang nagiklaro sir no, naman ta diri sa ato nga syudad sa Davao, dapat ma-maintain nato kung usay na ata diri, isip disiplinado nga Davaoenyo. Right, salamat kayo sa atong duha ka spokesperson sa Police Regional Office 11 ug sa Davao City Police Office. Og before ta manaminit, akong itimbaya belated happy birthday di ay kang Princess Ana Rose Indonela, ang SK Chairwoman sa Barangay Vicente Duterte, Agdao, ning syudad sa Davao. Kang Reggie Punong Bayan, ang President sa Chamber of Commerce and Industry Foundation of Iligan Incorporated. Hello ma'am, happy birthday belated kay mubalik na pud kog Iligan. And a special shout out di ay to from IFM Danica Resentes na po, mandi na pud ko. Danica Ranese, sorry. Hello sa inyong tanan. O dinhi natapos ang atuang kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum sa ika-26 na edisyon. Hangtod sunod gayon sa susamang Facebook o YouTube. Salamat po sa atuang media friend nga nangutana si Bugi Abasolo o kini gihapon ang inyong mga moderator Kadangpan Carlo Dolier. Tumas Junior. Politiki at tamang lingaw. Salamat o maayong buntag kaninyong tanan ng pigpermente. Mabuhay o madayaw. Kining programaha gihatod kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort.